Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay yearly moon energy para sa lahat ng Libra. I hope na makuha mo yung energy. Okay, practice gratitude Libra. Wow! So this year daw, kailangan mong magpasalamat. Kailangan mo sa taong itong magpasalamat sa Panginoon, sa lahat ng blessings, sa lahat ng biyaya, pagpapala, or kahit walang blessings, lahat sa buhay mo na andyan ka pa, buhay ka pa, be thankful and be grateful daw. Or parang sinasabi na maraming dapat kang ipagpasalamat sa taong ito, Libra. Okay, tingnan natin. One card lang tayo dito. Okay, rebirth. Wow. So, nakikita natin dito na may mga Libra na parang isisilang ulit this year. Para siyang reawakening, rebirth. Okay? Magre-reinvent ka ng sarili mo this year. Okay? So, kung halimbawa for several years na nawalan ka ng interest, parang motivation na ituloy yung pangarap mo. Dito sa taong ito, gagawa ka ng bagong realidad sa buhay mo. Parang gagawa ka ng rason para mabuhay ulit yung dreams and goals mo. Parang isisilang yung bagong Libra this year. Okay. So yun, sa dami-dami mong napagdaanan sa nakaraang taon, mga taon, nakikita ko sa'yo dito na parang magta-transform ka. So, since it's a year of the snake, kita ko yung transformation. Transformation, alchemy, change, and good luck, good fortune, stability na nakikita natin para sa'yo. New self, new habits, new mindset, yun ang nakikita ko sa'yo. Okay, first card natin is Knight of Cups, new relationship, new friendship, new acquaintance, new neighbors, parang ganun. Nakikita ko sa'yo dito na may mag-offer sa'yo ng financial help, or pwedeng ikaw, yung makikilala mong mga tao, lalo na sa bagong trabaho mo or sa bagong business. Nakikita ko na balance yung energy na to. Diba? Parang may mga bago kang kakilala, bago kang katrabaho, or bagong kapitbahay na posibleng maganda yung dala nila sa'yo na energy. Yung parang balance. Maasahan mo sila sa kagipitan or maasahan ka rin nila sa kagipitan. Queen of Wands, sinasabi sir dito na sa kagustuhan mo na magkaroon ng financial freedom, di ba? Yung parang magkaroon tayo ng kapayapaan sa financial. Sobra kang magiging workaholic Libra this year to the extent na mapapagod ka. Okay? Pagod na pagod ka eh. Parang nakikita ko na dahil sa kagustuhan mong magkaroon ng pagbabago, lahat ng risky decision gagawin mo, lahat ng hindi mo sigurado na option gagawin mo. Ang sinasabi sir dito ng Temperance, kailangan mong matutong maghintay, kailangan matutong magtiyaga, kailangan matutong karoon ng pasensya. Seven of Wands, sinasabi sir dito ng Seven of Wands na may kailangan protectionan. Like for example, protectionan mo kung ano yung pangarap mo, protectionan mo kung ano yung gusto mong mangyari sa future, but make sure na balansehin natin yung sitwasyon. Ibig sabihin, as much as possible, kailangan natin na i-balance yung isip at puso natin. Kasi pag masyado tayong emotional, masyado tayong tuso sa financial, hindi maganda yung result nun. Balance eh. Okay? Death card. So yun. So parang yun. Magta-transform ka talaga this year. Sa new life, new haircut, new hair color, new skin, new lahat. Parang ganun. Mag-shed ka ng skin. King of Cups. You're at peace then this year. Nakikita ko na peaceful ka, masaya. Nakikita ko na may bago kang bahay. Pwedeng yung iba lilipat na ibang bahay. May bagong baby. May wedding anniversaries, may wedding, may birthdays. Ang daming okasyon, family occasion, joyful moments.
Six of Wands, may promotion sa trabaho, may collaboration, partnership. Merong Six of Wands dito. Ito yung matagal mo nang hinihintay na positive result, 'di ba? Matagal siyang nahang eh. Pwedeng promotion 'yan, ang tagal mong hinintay yung promotion na 'yan or yung perang 'yan, ang tagal dumating. So, dito sa taong ito ay posibleng dumating na. Pwedeng ninakaw ito, pwedeng na-scam ka or naloko ka, but still darating pa rin siya. Okay? And yung iba din sa inyo, Libra, mag-iingat kayo sa mga financial offers. Kasi itong Knight of Pentacles, pwede siyang Earth signs, Virgo, Capricorn, or Taurus, or pwedeng money na i-offer sa'yo ng isang Gemini, or pwedeng any zodiac sign. So, mag-iingat ka. The Devil, diba? So, it's a temptation. Huwag tayong tanggap ng tanggap. Okay? Huwag din tayong matempt na parang mabilis yung mga actions natin. Kasi pwedeng magkamali tayo. Eight of Cups, nakikita ko sa'yo dito yung travel relocation. Moving on from one place to another, from one relationship to another. Isang desisyon na posibleng gagawin mo this year is lumipat ng bahay, lumipat ng employer, lumipat ng lugar kung saan ka nakatira. Excitement, exciting events, exciting partnership. May excited dito para sa isang kasal, sa isang business partnership. Excited siya para sa parating na balita, parang gano'n. May in-expect siyang balita eh. Okay, so excited din siya sa pagkikita nila ng kanyang ex, ng kanyang kapamilya, na matagal niya nang hindi nakikita or wala na silang connection dahil sa mag-aaway sila. Excited yung iba para sa celebration, reunion, kasal, or lahat ng mga uncertain, di ba? Parang ganun. Yung may mga iba sa inyo na pagpasok ng 2025 ng January 1, yung, di ba, pag New Year ng gabi, yung 31, tapos mga naghihintay ka ng fireworks, naghihintay kang mag-12 midnight, excited ka na, parang kinakabahan ka. So, eto yung energy mo ngayon, Libra. Okay? Ang daming choices, options, decision. And if ever hindi mo man makuha lahat ng mga options na to or decision regarding family, as much as possible, balancing yung kailangan mo. So, i-give up mo yung mga dapat i-give up. Diba? May mga kagustuhan tayo sa buhay na kailangan nating alisin kasi hindi siya mabuti or hindi siya maganda para sa atin. Sobra kang busy. By the end of the year 2025, sobra kang busy, workaholic, multitasking. Siguro dahil sa bakasyon, pwedeng may mga graduation dito, family gatherings, may house blessing, housewarming, baby shower, parang ganun. So, comment down below if you resonated. Bye!